Kabila ng pagsama ng katawan paminsan-minsan, ay sinikap ni Monica na makapag-shooting. Sa durasyon ng ginawa ay hindi niya nakita kahit minsan si Ruel. Nakadama siya ng takot. Paano kung nagbago na ito ng isip at hindi na siya gustong pakasalan? Anong mangyayari sa kanya? Hindi bali ang sarili niya. Paano ang mga magulang niya? Natapos ang huling eksenang taglay niya sa isip lagi ang alalahanin iyon. Nasa labas ang kanyang tiyuhin at nagbibigay ng instruction sa mga crew. Inaayos niya ang sarili sa loob ng guest room. Iyon ang huling punta niya sa bahay na ito at hindi nagpunta si Ruel. Mabigat ang hakbang na dinampot niya ang clutch bag upang lumabas na. Nagulat pa siya nang pagharap sa pinto ay mabungara ng binata. "Did you miss me?" Wika pa nito. Muling nakaramdam ng tila mga lumilipad na paru-paro sa sikmura si Monica. Bagay na pansin niyang hindi niya naramdaman sa tuwing makikita ang mga nakaraang karelasyon. Ramdam din niya ang malakas na kabog ng dibdib sa paglapit nito. Napatingala siya sa binata. Nakangiti ito sa kanya at kulang na lang ay ihagis niya ang sarili sa mga bisig nito. Subalit, sinikap niyang huwag magpahalata at baliwalain ang presensya nito. Paghinto ni Ruel sa harap niya, ay hinapit siya nito sa bewang. Napalunok na napatitig lang sa binata si Monica. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Para siyang nahipnotismo sa mga titig nito. Well, there's no need for dialogue anyway. At sa kisap mata, ay naramdaman niya na lang ang pagsayad ng mga labi nito sa mga labi niya. Sinikap na iiwas ni Monica ang mukha niya. Inilagay ang mga kamay sa dibdib ng binata, sa kamahinang isinatinig ang pagtanggi. Subalit tila tukso naman ang pagkumpirma niyon ng binata. Saka siya muling siniil ng halik. Sa pagkakataong yon ay hindi na umiwas si Monica. Sa isang iglap ay natabunan ng takot, hiya at kalituhan ng rumaragas ang bahanang nag-aalab na damdamin. Mula sa dibdib ni Ruel ay itinaas niya ang kamay sa batok nito. Anong ibig sabihin nito? Si Rick na hindi man lang namalaya ng dalawa. Halos pigilin ni Monica si Ruel nang huminto ito sa paghalik. Tinakpan nito ng likod ang dalaga upang bigyan ng panahon na ayusin ang sarili. Hinarap ang halatang galit subalit nagtitimping si Rick. "I'm sorry Rick kung naabutan mo kami sa ganoong eksena. Pero magsasabi na talaga kami sa'yo. Hindi ba, honey?" At nilingon ng dalagang hiyang-hiyang nakasandal sa pinto sa may likuran nito. "Not my niece, Ruel. I know Monica wouldn't be able to resist the likes of you. Pero hindi ako papayag na mapabiling siya sa mga koleksyon mo ng mga babae. Even if it means breaking our friendship." Matigas na tugon ni Rick. Tumaas ang mga kilay ng binata. "I'm no longer a friend, Rick. I will soon become a member of your family." Sinulya pa ni Rick ang pamangkin na nasa likod pa rin ni Ruel. Bagaman ang kaibigan ang tinatanong kung ano ang ibig nitong sabihin. "Tell him, sweetheart," wika ni Ruel sa dalaga na inakbayan paharap sa tiyuhin. Subalit hindi makapagsalita si Monica na nanatiling nakayuko. How could she made a fool of herself? Bakit siya nagpatangay sa damdamin niya? Sa pagnanasa. "Anong ibig niyang sabihin, Monica?" Ulit ni Rick na medyo tumaas ang boses. "I hope, Rick, natutulungan mo kaming magsabi sa mga magulang ni Monica na balak na naming magpakasal sa lalong madaling panahon." Walang anumang pahayag ni Ruel na lalong ikinabigla ni Rick.
Hinawakan ni Ruel ang baba ng dalaga at saka bumulong. You see how I made things easy for you? I'll see you tonight, sweetheart. Mag-usap kayong magtiyo. At tumalikod na ito. Sinundan ng tingin ni Rick si Ruel. Pagkatapos ay binalingan si Monica na miling sumandal sa pinto at napapikit. Anong ibig sabihin ni Ruel sa sinabi nitong, I made things easy for you? Alam ba nitong dumarating ang kanyang tiyuhin kaya siya biglang hinalikan? Na after all, ang mga halik nito ay all for a show? At siya naman ay parang sira na lubosang nagpatangay sa damdamin niya. Bigla ay nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sarili. Tulad ng sinabi ni Ruel ay napabilis ang desisyon ni Monica dahil sa nangyari. Isang malaking kabiglaanan para sa mga magulang niya ang ginawang pamamanhika ni Ruel sa kanila. Ganoon pa man, ay pumayag na rin ang mga ito na idaos ang kasal sa araw na ibinigay ng binata. Isang linggo bago ang araw ng kasal ay panauhin ni Monica si Michael. Nagdaramdam ito dahil sa ginagawang pag-iwas ng dalaga sa kanya. Katulad na lamang ng hindi pagsagot sa mga tawag nito. Iginiit nito na kailangan nilang mag-usap ng maayos. Wala akong alam na maaari pa nating pag-usapan, Michael. Isa pa, gusto kong ipaalam sa iyo na ikakasal na ako sa darating na Sabado. Seryosong wika ni Monica. Ilang saglit muna ang lumipas bago tuluyang naunawaan ni Michael ang kanyang sinabi. Ayaw nitong maniwala. Sa halip ay iginiit nito na nagbibiro lamang si Monica. Ipinaalala nitong mahal nila ang isa't isa at 2 buwan pa lang ang nakalipas simula nang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at sa seryosong tinig ay ipinahayag nitong mahal na mahal niya si Monica at handa itong pakasalan ng dalaga kahit anong araw nito gusto at kahit saang simbahan. Tanging pagkahabag ang nadama ni Monica para sa dating kasintahan. Hindi siya makaapuhap ng sasabihin. Hindi niya namalayang bumukas ang pinto at sa ganoong tagpo sila naabutan ni Ruel. Very touching, bungad nito. But very inappropriate for someone who's about to be married. Sa kabiglaanan ay biglang binawi ni Monica ang kamay mula sa pagkakahawak ni Michael. At lalo pa siyang naumid sa harap ng 2 lalaki. Bakit hindi mo ako ipakilala sa kanya, Monica? Wika ni Ruel na tuloy-tuloy sa pagpasok kahit walang paanyaya. Sa nauutal na tinig ay ipinakilala ni Monica ang 2 lalaki sa isa't isa. Napayuko na lamang ito pagkatapos. Hindi niya kayang tingnan ang pait at pagkabigla na gumuhit sa mukha ng dating kasintahan. Iniabot ni Ruel ang kamay niya, subalit na natiling nakatitig sa kanya si Michael. Napakibit-balikat na lamang ito, saka ibinaba ang kamay. Bago umalis ang lalaki ay tumingin ito kay Monica at sinabing muli silang mag-uusap dahil marami itong kailangang ipaliwanag. Hindi pa man tuluyang nakalalabas ng bahay si Michael ay nagpahayag na ng pagtutol si Ruel sa nais nitong mangyari. Iginiit niya sa dalaga na pagkatapos ng 1 linggo ay magiging kanya na ito at hindi nito gustong makipagkita pa itong muli sa dating kasintahan. Nahalinhan ng galit ang guilt na nadama ni Monica kanina lang. Kaya hindi niya napigilan ang sariling sumagot ng hindi pinag-iisipan. Hindi mo pa ako pag-aari
Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. I could still change my mind. Isang nakakalokong tawa ang pinakawalan ng binata. Change your mind, Monica? Dahil ba sa sinabi ng ex-boyfriend mo na pakakasalan ka niya? Sinabi mo ba sa kanya na taglay mo sa sinapupunan mo ang anak ko? Patuyang wika nito. I hate you, Mr. Velez. Hinawakan siya nito sa baba at mabilis na siniil ng halik ang mga labi niya. Bago pa niya magawang magpumiglas, ay iglap din siya nitong binitawan. Hate me if you want, but soon, very soon, you will bear my name and my son. Hindi mo ako pag-aari, gigil na sagot niya dito. Pigil ang sariling sumigaw upang wag makaagaw ng pansin sa ibang kasama sa bahay. Mabuti na lang at umalis ang kanyang Tito Rick at si Joanne, na sa tingin niya ay nagkakamabutihan na. Tanging kasambahay ang kasama niya na abala sa pagluluto sa kusina. The night that you gave yourself to me, you were already mine, Monica. Seryosong wika ng binata habang mariing nakatitig sa kanyang mga mata bago ito tumalikod at tinungo ang pinto palabas ng bahay. Naiwan siya habang nagpupuyos sa galit ang kalooban. Pinagsusuntok niya ang throw pillow habang impit na sinasabi ang mga salitang mayabang, arugante at walang hiya patungkol sa binata.